Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nakatutok po sa atin, lalo po yung mga OFW, shoutout po sa inyo. May bago pong inilabas na survey itong SWS. Naku po, kinarma na agad ang mga dapat karmahin. Si Amy Marcos hindi pumasok sa Magic 12. Ayan ang nga sinasabi natin eh. Yan ang mahirap sa namamangka sa dalawang ilog eh. May mga pumasok sa Magic 12 na hindi naman deserving. Nasa tingin ko ha, ito personal take ko ito ka-coffee, dapat wala sila dyan, pero nadyadyaan sila sa Magic 12. Yung iba dyan, popular lang, wala namang ginawa. Yung iba dyan, popular, wala namang ginagawa. Yung iba dyan, popular lang, na wala namang plano na maganda para sa Pilipinas. Oy, may mga deserving na hindi nakapasok dyan sa Magic 12. Yan ang problema sa ilang survey eh. Ito, real talk tayo dahil popularity din naman yan eh, yung survey. At lalo na po yung election dito sa Pilipinas, hindi natin madidinay yung fact na ito po ay isang popular game. Politics ito ka-coffee. Nakalulungkot na may mga nakapasok dyan na alam natin na hindi nakakatulong at hindi makatutulong sa gobyerno na ito. Ang isa ka-coffee na dapat nandyan sa Magic 12, si Senator Benhar Abalos. Ako ka-coffee, pinapakinggan natin ito eh. Si Senator Benhar Abalos, napakahusay, napakaganda ng ginawa niya dyan sa Mandaluyong pagdating sa kalusugan, pagdating sa edukasyon. Nakalulungkot lang, pero wag muna tayo mawawalan ng pag-asa. Wala siya sa Magic 12, pero baka ma-surprise na lang tayo ka-coffee. Once na matapos na po ang halalan, baka pumasok pa sa top 5 yan ka-coffee. Pero hintay lang tayo, sa husay naman ni Secretary Abalos, dating DILG Secretary Abalos ka-coffee, baka pumasok. Sa tingin natin ka-coffee, ako medyo confident na rin ako na papasok yan sa Magic 12 sa mismong halalan. Kasi ang pinakatotoong survey naman talaga, yung magaganap sa May 12, yung eleksyon na mismo. Si Secretary Abalos, ito, suportado natin ito ka-coffee. Actually, kinakampanya na natin ito kasi napakahusay na dapat nandiyan sa Magic 12 para palitan yung mga nandiyan nakapasok sa Magic 12 na hindi naman deserving na nandiyan. Sige. Dito po sa bagong survey na inilabas ng SWS 2025 Senatorial Preference conducted from April 11 to April 15, the survey shows re-electionist Senator Bongo leading with 45% of the vote share. Sige, i-analyze natin ito ka-coffee. Number 1 si Bongo. Natabunan niya itong si dating DSWD Secretary Erwin Tulfo kasi for the longest time, maraming survey ka-coffee, ang nagna-number 1 talaga dito ay si Senator Erwin Tulfo, no? Pero ngayon, medyo sumasapaw na ito ka-coffee, nagna-number 1 po si Bongo. Sa mga ganitong survey, kasi hindi lang naman, this is not the first survey na nagna-number 1 niya si Bongo. Marami pa pong survey na pumapasok siya sa Magic 12, pumapasok siya sa Magic 5. And ako, honest opinion natin ito ka-coffee, sa PDP, isa sa pinakamalakas na contender ay itong si Bongo. And I think we have to accept the fact na lulusot na yan. Pasok na yan, sure win na yan si Bongo. Siya po ang number 1 dyan sa SWS survey. I think effective yung kampanya, effective yung style ni Bongo, no? Kaya ganyan kataas pa rin po siya sa survey. Si dating DSWD Secretary Erwin Tulfo, ito pasok sa banga na rin yung ka-coffee. Dahil alam naman natin yan, maganda rin ang ginawa niya sa DSWD. Bagamat hindi siya na-confirm dyan sa DSWD, no? Dahil nagka-problema yan sa confirmation ng kanyang pagiging kalihim sa DSWD, nakita naman natin na mabilis talagang umaksyon yan si Sir Erwin Tulfo, and very close din ito sa Presidente, very close kay PBBM, and sa tingin natin, confident tayo na makatutulong itong si Senator Erwin Tulfo sa administrasyon. Ang mahirap kasi, itong problema once na maghalal tayo ng mga senador na unang-una hindi tutulong sa gobyerno ni PBBM, kundi mangiinis lang, mga hatak pababa, yun ang dapat natin iwasan diba? Baka hindi yan makatulong, or masaklap niyan, baka hayaan pa si Sara Duterte sa pagwawaldas ng salapi, hindi na lang confidential funds kasi wala na siyang confidential funds. O i-allow nila, hayaan nila yan si Sara Duterte na makatakbo pa sa 2028 presidential elections. In short, boboto sila pabor kay Sara o hindi nila i-impeach yan. Sa una pa lang ka-coffee, kung titingnan mo yung mga datos, wala na talaga kumbaga game over na sa mga ebidensya na iprinisinta sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, malinaw na nagkaroon ng pagwawaldas si Sara Duterte, may mga irregular siyang ginawa. Ang problema nga, baka yung iboto ninyong senador, bumoto pa pabor kay Sara Duterte. Naku, mahirap yan ka-coffee, kaya kailangan maging sobrang careful tayo sa pagboto ng senatorial balls. Make sure na makatutulong siya sa gobyerno ni PBBM at make sure na i-impeach yang si Sara Duterte. Ito, nagtataka rin tayo dito ka-coffee, parte din ng alyansa ito, si Lito Lapid.
Alam naman natin na sikat si Lito Lapid, and lalo na dyan sa bandang Central Luzon, no, sikat yan. Pero surprising na pasok siya sa top 3. Number 3 po si Lito Lapid. Si Tito Sotto, ito pasok sa banga na rin ito ka-coffee. In fairness, maganda rin naman ang credentials ni Tito Sotto, no? Number 4 po siya. Pantay sila actually ni Pia Cayetano na nasa 4th and 5th spot sila. Si Cayetano at si Sotto. So number 1 si Bongo, number 2 si Erwin Tulfo, number 3 Lito Lapid, number 4 Sotto and Cayetano, pantay sila 4th and 5th spot. Ito rin, nagtataka rin tayo dito kay Bato de la Rosa. Ano bang ginawa ni Bato? Kung si Bongo, sikat sa Malasakit Center, maiintindihan mo, maraming Pilipino, pagamat sa gobyerno yung Malasakit Center, pero nakatatak sa pangalan niya, Malasakit Center, na kapag sinabi mong Malasakit Center, si Bongo ang lumalabas. Si Bato de la Rosa, itong pinagtataka natin, paano pumapasok yan sa Magic 12? Actually, top 6 pa siya, no? Anong ginawa ni Bato? Ako, wala akong matandaan na ginawa ni Bato na notable na gawang Bato. Nagigets siya yung point ko. Kung si Bongo, Malasakit Center, tatak sa kanya yan, si Bato, anong ginawa niya? Ang tumatatak sa akin kay Bato, once na naririnig ko yung Bato, yung hearing niya kay Jonathan Morales. Anong ginawa niya dyan sa hearing kay Jonathan Morales? Di ba? Pinahiya niya lang ang presidente dyan. Inalaw niya si Jonathan Morales magpakalat ng kasinungalingan. Na yan, sinundan na si Jonathan Morales, nagpakalat ng kasinungalingan. Ngayon, isa na pong ganap na DDS content creator. Naging content creator na to si Jonathan Morales. At isa pa, nagpapatuloy sa pagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno. Pero going back tayo dito kay Bato, hindi ko alam ha. Wala akong matandaan na legislation, programa ni Bato na nakatulong. Hindi ko lang alam, baka hindi ko lang talaga alam. 'Di ba? Baka kayo alam ninyo, pero pag sinabi mong Bato de la Rosa, sikat siya sa Tukhang. Ano ginawa sa Tukhang? Pinas lang ang 30,000 katao. Doon siya sikat. Pero yung nakatulong sa taong bayan, I don't remember anything na programa ni Bato na nakatulong sa taong bayan. Just why we are questioning or we are shocked with the result of this SWS survey. Napasok siya sa Magic 6. Top 6 siya, no? Si Bong Revilla, number 7. At number 8 naman si Ben Tulfo. Yan, pantay din po sila dyan. Si Bong Revilla, napapansin ko kay Bong Revilla, baga marami din pong mga supporters ng alyansa ang hindi boboto si Bong Revilla kasi nagpakalat yan ka-coffee ng hindi naman siya, pero yung kanyang grupo dyan sa Cavite, no, ng sample ballot na hindi niya sinama doon sa sample ballot yung ilang kandidato ng alyansa. So marami pong na-offend dyan na mga supporters ng loyalista. Bakit parang nang iwan ka sa ere? Si Bong Revilla, napakinggan ko rin si Bong Revilla dahil sa pag-attend dati sa mga rally ng alyansa. Ang style naman ni Bong Revilla, ang kanyang narrative, syempre, papasok siya sa stage, may kaunting sayaw-sayaw yan, may kaunting budots dyan. Tapos i-open niya yung statement niya, sasabihin niya, binabash ako, nilalait ako dahil sayaw lang daw ako ng sayaw, dahil ako daw po ibudots. Pero hindi nila alam, ito yung mga nagawa kong batas. Hindi nila alam, ito yung mga ipinasa ko, ito yung mga ginawa ko sa Senado. In that way, I think effective, in fairness ka-coffee, sa style ni Bong Revilla, effective yan. Kasi, tinan mo, lumabas sa survey, ganyan yung nakuha niyang puntos. Si Binay, ito mahusay din to, si Abby Binay, in fairness, sa kinakampanya ko rin to si Abby Binay, number 9 po siya, mataas-taas din po ang bilang niya. Napakinggan ko to, very sharp itong si Abby Binay. Akala ko, tinatawag ako ng kasama ko. Very sharp itong si Abby Binay at grounded yung kanyang mga solusyon. Sana masuportahan niyo rin ka-coffee. Hindi tayo kilala ni Abby Binay pero naiintindihan ko siya kung paano siya magsalita at very effective din po siya. Wait lang, kailangan ko nang tapusin dahil paalis na kami. Pasok din po si Lacson at si Manny Pacquiao. Si Villar, number 10 si Camille Villar, yan din ang medyo hindi acceptable na nandiyan, no? Dahil sa ginagawa niya. Si Benhar Abalos, yun na lang ka-coffee, pakiusap ko sa inyo, napakahusay nito ni Secretary Benhar Abalos. Sana masuportahan din natin ka-coffee. At ang totoong survey naman sa May, no? So, kung ikaw ay OFW na boboto ka, huwag natin kalimutan si Benhar Abalos. Napakahusay. Napakinggan ko siya paano magsalita. Yung ginawa niya sa Mandaluyong, napakahusay. Huwag natin sayangin yung tao. Tulungan natin na maluklok siya dyan sa Senado. Benhar Abalos po. O siya, ako yung pansamantala mo na magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Yung mga nasa Facebook, please subscribe and follow. Yung nasa YouTube, subscribe po kayo, hit the notification icon. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.